Alright, good morning sa lahat ng mga taga Davao City. Shout out ho sa inyo lahat dyan, kumusta? And mga taga Mindanao, taga Visayas, Luzon, buong Pilipinas, and buong mundo ng mga Pilipino. Dito tayo ngayon sa Davao City, no? Sa may Chinatown. And gusto ko lang ipakita sa inyo ang napakagandang syudad ng Davao City, kung saan nagmula ang mga Duterte. Ito yung kailangan pinaka lugar, Davao City. Dito nagmula ang pinakamagaling, pinakadabis na presidente ng Pilipinas, at syempre vice president na soon to be president ulit, no? Hanggat hindi lang siya talaga i-assassinate itong mga diablo, no, na nasa gobyerno natin ngayon. So Davao City, sa mga hindi nakakaalam, ayan na siya, no? Isa siya sa pinaka consistently, no? Hindi siya bago, hindi siya surprise na pasok ulit ang Davao City ngayong taon sa pinaka safest city in the Philippines. And number 1 naman siya na dapat bisitahin, no? Pinakamagandang bisitahin, or yun ang so pinaka the best city na bisitahin. Best cities to visit in the Philippines earning score. So siya may pinakamataas with 75.48. Ito ay galing sa WTI or World Travel Index. So ang galing. Ang daming syudad sa Pilipinas na mga ganda, pero Davao City hindi talaga nagpapahuli, no? Talagang nauna, literal, nangunguna, pinakamagandang syudad na puntahan. Hindi ito gawa ng DDS, ha? Baka naman sabihin ng iba dyan na DDS kasi may gawa niyan. Tsaka DDS din yung mga ini-interview mga taga Davao. Hindi ho. Ito ay base sa from the World Travel Index. So siya, international institution ba tawag dyan? Basta organization, ano man tawag dyan sa mga nagpasurvey na yan. And syempre, ang kanilang mga tinatanong ay yung mga mga constituents, mga citizens na, for example, mga taga UK, taga USA, taga Spain, taga Thailand, Japan, taga China, o kung taga saan man yan, yung mga nationalities nila na nagpupuntahan sa Pilipinas. Tinatanong kung ano yung pinaka best experience nila sa Pilipinas, at anong pinaka best cities na dapat puntahan na marirecommend nila sa kanilang mga kababayan. And Davao City landed in number 1, no? So yun ang naging resulta sa lahat ng survey. So undefeatedly, undoubtedly, Davao City is the best among the rest, no? When it comes kasi sa safety, number 1 naman talaga ang Davao. Sa cleanest city, yes, hindi lang naman Davao City ang malilinis, marami din naman, no? So we have Dumaguete, Iloilo City, meron tayong Baguio City, kahit pa polluted na yung yung air index, yung kailang air quality, pero pasok pa rin naman ang Baguio sa isa sa pinakamalinis sa syudad sa Pilipinas. Lang naman parang nagiging dugyot lang naman talaga ang Baguio City dahil sa mga Tagalog. Sorry, hindi naman lahat ng mga Tagalog dugyot, no? Kasi ang dami din namang mga lugar sa Tagalog areas na mga malilinis, no? For example dyan ang Batangas City, no? Ano pa ba? Bulacan City, malinis daw ang Bulacan City. Di ko pa napuntahan yun. So Makati City, no? Parang din sila, kinikilala din ng Makati City as a cleanest city in the Philippines, one of the cleanest, ganun. So Davao City, di talaga to papahuli sa lahat, no? Hindi naman sadya ng Davao City. Kumbaga parang normal lang kasi talaga sa Davao City na bawal maging dugyot, maging disiplinado, kasi dapat lang sa Davao City, normal lang ho yan dito na disiplinado dapat. Normal lang sa Davao na hindi ka mag-iingay, normal lang sa Davao na hindi ka mangi-snatch, gano'n, no? So kaya Davao City always on top talaga yan, no? I mean, pasok sa mga top 5 or top 10 pagdating sa payamanan ng mga assets, no? Paramihan ng assets, Davao City landed in number 9, richest city in the Philippines in terms of asset. Pagdating naman sa GDP, na kung saan sabi ng karamihan, lalo na sino yan, si Soniega ba yun? So shout out ho, no? So Leo, sabi niya lagi na Davao City, kumbaga ang pinakabasihan daw talaga ng yaman ng isang syudad ay hindi sa asset kundi sa GDP. So kung yun ang pagbabasihan, number 5 ang Davao City as the richest city in the Philippines in terms of assets, kasi nga 600 billion. So siya, next to, alongside or kasama niya, kagrupo niya ang Quezon City, City of Manila, Makati City, and Taguig. Yun, tsaka yun, Davao City. Ang galing, no? So ganyan ka, kung pagbabasihan talaga natin, kung dito sa Pilipinas ang eleksyon natin is ibabase natin sa merit and performance ng mga mayor, o kung sino man sila, kung saan man sila nanggaling, ano ba yung kanang mga pinag-aralan, ano ba yung mga kurso nila, ano ba yung mga awards na natanggap ng kailang ng kailang panunungkulan dati, no, sa kailang during sa kailang internship, no, as mayor, o ano ba tawag diyan,
sa kailang experience, no? Previous experience para man nag-a-apply. Ba't kita i-hired sa managerial position? So ano bang mga experience mo, no? Mga past experience, ano bang academic excellency mo? Meron ka bang maipag-flex sa amin, parang ganoon, di ba? So kung yung ganyang sanang mindset, kung yan sana ang gawin nating criteria for judging sa ating mga official, hindi lang sa national level, no, maging sa hindi lang sa national, maging sa local, no, maging sa kongresista, di ba, sa mga representatives, sa ating mga congressman, sa ating mga governors and mayors. So dapat natin talaga isaalang-alang yung kailang mga natapos, pinag-aralan, expertise, specialties, ano pa ba, no, yung kailang merit, no, sila ba wala ba silang mga kaso, no, wala ba silang dukit, no, baka meron silang record sa barangay, di ba, na may kabit o ano pa man, may kabit, may mga illegal na gawain, mga ganun, no? So dapat pag may mga ganung mga katangian ng isang local, yung ating mga politician na tumatakbo for any kind of position, sana i-decline na natin, no? Dapat na natin ito, ibasura na, no? So bawal na siyang disqualified na dapat. Kasi yun na nga, pagdating sa mga Duterte, pasado lagi, no? Kasi kung tingnan natin talaga yung kanilang pinaka-achievement, look at Davao City. Ganito napakalaki, napakalawak ng Davao City, pero na-maintain nila yung cleanliness, na-maintain nila yung peace and security, tsaka syempre yung kayamanan, no, talagang napapalago. May value ang lupa sa Davao City, kahit pa sa pinakabundok-bundukan na ng Davao, talagang may kita mo talaga yung value ng syudad, talagang mataas, kasi may mga punong kahoy na napapakinabangan, no, may mga tanim, may mga gulay, tsokolate, prutas, ang dami, no, mga bulaklak. So Davao City is a napaka-progressive city. So kung pag-uusapan lang talaga yung performance, nako, panalo, number 1 ang overqualified kung tutuusin ang mga Duterte. Kasi nga sa sobrang ganda ng Davao City, ang galing nilang mamahala rito. Talagang pinayaman nila ng lalo, ng husto ang Davao City, pinaganda. Kita mo ngayon, World Travel Index, top 1, landed into number 1. Next ang ano yung pangalawa? Okay, number 1 Davao City, Makati City ang pangalawa, number 3 ang Puerto Princesa City, Palawan, number 4 ang Dumaguete City, and number 5 naman ang Cebu City, number 6 ang Iloilo City. May mga mga paborito kong mga lugar yan. Manila, maganda na ng Manila, talagang chaotic and mainit, alikabok. And maraming nakakatakot din maglakad talaga doon, bitbit ang mga cellphone, kahit Samsung lang yan, kahit Huawei lang yan, Xiaomi, talagang hindi yan palagpasin ng mga magnanakaw sa Manila, lugar ni Bini Abante, Jewel Chua. Ano pa, no? So number 6, 7, number 8 ang Legazpi City, Albay, napuntahan ko na rin, ganda rin dyan talaga dyan, pangalawang bahay, tahanan ko rin yan. And pang Siyam, 6, 7, 8, 9, pang number 9 ang Lapu-Lapu City ng Cebu. So puntahan nyo yung i-search na dyan sa Facebook, no? So World Travel Index or WTI ranking best cities to visit in the Philippines. So Davao City yung lalabas na number 1 na una, di ba? Ang galing lang, no? So hindi masyadong maganda yung natin atmosphere, parang merong mauulap yata, parang foggy. Kaya hindi masyadong kita yung isla ng Samal, tsaka yung kanina, yung sa pinakauna ng ating video. Mount Apo dapat yun, we are facing Mount Apo do kanina, kaso hindi kita. Ayan dyan, dapat Mount Apo yan. So dahil nga sa medyo foggy, so hindi kita. So yun lang, ha, Davao City the best, no? So proof and testament, ito yung living proof, or ito yung pinakamalaking example talaga kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Sobrang daming tao, di ba? Tapos ang dami pang pumupunta dito, pumapasok na ibang mga taga-lugar. Yun, Soc-Sargent, taga Central Region, Central Mindanao Region, taga Northern Mindanao Region, taga Western side of the Mindanao Region, Caraga Region. Dito puntahan lahat sa Davao City, pero still Davao City manages the city para maging malinis. So ganyan ang mga Duterte kada best. Tsaka safety, ha. Kahit saan naman tayo nagpupunta, diba, safety is the first priority talaga yan. Before anything else, safety. So Davao City, have all that safety, peace, and security, tas malinis, tas maganda, livable city ang Davao City talaga. That's why. Okay na tayo, thank you for watching. Pasilip lang tayo dito, share ko lang sa iyo ang ganda ng Davao City.